Alam mo ba, minsan hindi natin napapansin. Pero halos lahat ng galaw ng ekonomiya nakadepende sa fuel. Isipin mo yung gasolina na ginagamit sa mga sasakyan, diesel sa mga truck, pati sa mga pabrika. Lahat yan konektado sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi, ganito yan. Kapag may fuel, gumagalaw ang transportasyon. At kapag gumagalaw ang transportasyon, nakakarating ang mga produkto sa mga tindahan. At kapag may produkto, tuloy ang negosyo. Simple, pero malaki ang epekto. Ngayon, paano kapag tumaas ang presyo ng fuel? Diyan na nagkakaroon ng problema. Kapag mahal ang gasolina, mas mahal ang delivery. Kapag mahal ang delivery, tataas ang presyo ng mga bilihin. Hanggang sa mararamdaman mo na. Mas mahal ang pagkain, mas mahal ang pamasahe, mas mabigat ang gastos. Kahit hindi ka naman magmamaneho, apektado ka pa rin. At mas interesting pa dito, hindi lang ito issue ng Pilipinas. Global ang presyo ng fuel. Kapag may nangyaring gera o nagbago ang supply ng langis sa ibang bansa, automatic tataas din ang presyo dito sa atin. Parang domino effect. Kaya nga sinasabi, ang fuel, ang gas ng ekonomiya. Kapag smooth ang flow nito, tuloy-tuloy ang takbo ng ekonomiya. Pero kapag mahal o kulang, parang sasakyan, nauubusan ng gasolina, bumabagal. Ngayon, unti-unti nang lumilipat ang mundo sa renewable energy, tulad ng solar at electric vehicle. Pero sa totoo lang, sa ngayon, fuel pa rin ang nangungunang nagpapatakbo ng mundo. So, next time na magtaas ang presyo ng gasolina, hindi lang yan simpleng pagdagdag gastos, isa yan sa pinakamalaking faktor kung bakit nagbabago ang ekonomiya. Mas malaki ang magiging shock sa ekonomiya. Kaya ang tanong, pero ba ito? Depende sa perspective. Kung ang goal ay agarang ginhawa, oo, makakatulong ito. Pero kung ang titingnan ay long-term fairness at sustainability, hindi siya ganong kabalanse. Mas may tendency na pabor ito sa mas malakas gumamit ng fuel. Kadalasan, sila yung may kaya. Sa huli, hindi lang ito usapan ng presyo ng gasolina. Ang usaping ito, sino ang mas nakikinabang? Saan kukunin ang pondo ng gobyerno? Paano maapektahan ang buong ekonomiya? Kaya next time na marinig mo na tanggalin na lang ang fuel tax, tanongin mo rin, para kanino ba talaga to? At ano ang kapalit? Yun lang. Kapag walang nagrereklamo, di walang action. Kaya lang naman dapat siguro ang gawin nating pananaw ngayon ay yung kumbaga sa sakit, andyan na yung sakit, saka ka palang gagawa ng action. Dapat before yun mangyari, ingatan mo lang yung sarili, di ba? Siguro mahaba na yan. Kaya hindi ko na siguro dadagdagan pa ulit ang aking ginawang ano ba yun, nagpa-practice ba ako sa entablado? Hindi naman ako nagpa-practice sa tata. Sinusubukan ko lang yung mga aking mga narrative doon kung baka pwede. Pangalis ng stress. Kasi pag maghapong ka dito sa tindahan, wala ka namang ang ginawa namin, medyo matumal lang kaunti yung binta, pero naman, abot pa naman namin yung aming quota. Kasi dapat makuha natin yung quota natin sa araw-araw. Kasi yun, pag bumaba ang binta, apektado yung ating panggasto sa pang-araw-araw. Pero so far naman, ay umaga pa lang ay medyo maganda-ganda ng pasok. Kaya lang yung banda pong mga alauna hanggang alas 5 ng hapon, madalang pong bumibili. Kaya ginawa ko po na kapag panood po ako ng mahabang pelikula, ayan, at binabanda, parang pelikula na lang atang pinapanood ko, nanonood tayo dun sa Netflix. Ayan, pinapahaba yung panonood. Nung bandang gabi na po, bilang naghatan naman yung binta, kaya nakabawi naman tayo ng kahit kaunti. At saka ngayong araw na to, marami naman tayong nabili, okay pa rin. Okay pa rin kahit paano. Okay? Okay mga suki, siguro hindi ko na po siguro papabahin mo kasi pag napahaba ko pa ito, baka abutin tayo dito ng mga isang oras ba? Nakakasalita. Pero maraming salamat po sa inyo kasi po ang aking pong sari-sari store, kung wala po kayo, wala yung mga nagpapatronize ng aming tindahan. Yung aming pong mga suki dito sa Calawag, sa Vilmar, sa Clupa, sa Metro Homes, diyan po sa may part ng Libuton. Diyan din po sa Haring Kanaman at St. Vincent, at doon pa rin po sa may northbound terminal. Alam niyo po yung aming mga customer araw-araw po, halos parehas lang naman ang mga mukha na nakikita ko. Kasi yung mga nakapaikot lang po naman dito sa amin sa Philippine ang bumibili sa amin. Ganun po yun. At maraming salamat po talaga sa inyo kasi po kung hindi niyo po ako nakakalimutan,
nakakapunta pa rin po kayo sa aming tindahan. At yung pag hindi pa po sa amin nakakapunta o hindi pa po sa amin nakakabili, visit nyo naman po ang aming tindahan. Malapit lang po kami. Dyan lang po kami sa tapat ng Kalawag Elementary School bago po mag-barangay hall. Basta dadaanan nyo po kami. Ang pangalan po ng ating tindahan ay 7-Star Gem Lee Sari-Sari Store. Ayan. Kuhang-kuha na po yan. Malapit na malapit lang po. At alam nyo po kasi, kayo pong, kung di pa po kayo namin suki, alam nyo po, gustong-gusto ko po kayong pagsilbihan. At yung mga dati na naman naming mga suki, alam nyo po, di po ako nagsasawang magpasalamat po sa inyo. Maraming salamat po talaga. Okay mga suki, dito po na siguro magtatapos ang ating mini podcast ngayon. Araw po ngayon na Miyerkules. At ipopost po natin ang ating ginawang content sa gabing ito. Bukas po, bali sa araw na po na yan ng Webes. Dyan po natin ipopost, Webes ng umaga. O kaya po mga suki, dyan na po siguro magtatapos. Sabi ko nga, magtatapos na para napapahaba pa rin. Thank you po talaga. Bye-bye. See you.